Lahat ng estudyante ay nagsimulang tuksuhin si Jin-suk dahil sa kanyang kayabangan at pagiging hangal. Lumabas si Sung-woo at tinanong ang mga estudyante na sundan siya. May mga patay na katawan sa paligid at iniisip ni Sung-woo na ang mga goblin ang gumawa nito. Nakita ni Han-ho ang isang grupo ng mga nakaligtas sa daan. Madaling natukoy ni Sung-woo na ang mga taong ito ay nakipaglaban at nakaligtas laban sa mga goblin. At mayroon silang kaunting karanasan sa larangang ito. Kilala ni Jin-suk ang pinuno ng grupong ito ng mga nakaligtas. Ang pangalan niya ay Daesung Park at siya rin ang presidente ng Student Council. Sinabi ni Daesung sa mga estudyante kasama si Sung-woo na nakipaglaban at nakaligtas rin siya laban sa mga goblin at matitiyak niya ang kanilang kaligtasan kung sasama sila sa kanya. Ngulit tila may ibang motibo siya. Sinabi niya kay Sung-woo na maaari rin itong sumali sa kanya kung pupuksain niya lahat ng halimaw na kontrolado niya, gamit ang kanyang klase dahil iniisip niya na nakakakilabot sila at maaang maging banta sa ibang nakaligtas. Ngulit pumasok si Ji Soo-yeon at sinabi kay Daesung na puno siya ng kasinungalingan at hindi nila naisa sumali sa kanyang grupo. Sinabi rin niya sa lahat na si Daesung ay isang hipokrito at nag-embezzle niyang student membership fees sa panahon ng festival sa pamamagitan ng paggawa ng peking kumpanya at resibo para sa event. Siya ang nag-report kay Daesung sa website ng university. Nahihiya si Daesung matapos marinig ito. Umalis si Ji Soo-yeon kasama ang kanyang mga kasamahan sa partido. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magkwento si Ji Soo-yeon ng mas maraming detalye tungkol kay Daesung sa kanyang mga kasamahan sa partido. Lumalabas na si Daesung ang isang mayamang spoiled kid at ginagamit niyang mga babae para sa kanyang kapakinabangan. Ang ilang sa kanyang mga kaibigan ay inabuso niya rin, kaya alam niyang totoong lakas ng pagkatao ni Daesung. Nagalit si Han-ho matapos marinig ang totoong kalikasan ni Daesung. Iminungkahi ni Sung-woo na dapat nilang tahakin ng daan sa burol para makatakas sa campus. Mas kakaunti ang halimaw doon dahil mababang aktibidad ng tao sa lugar na iyon. Habang nasa daan, nakakita sila ng isang orc na mas malaki pa kaysa sa goblin boss. Nang makita sila ng orc, sumigaw ito ng malakas at sumugod sa partido ni Sung-woo upang atakihin sila. Medyo nasasabik si Sung-woo dahil nakakita siya ng bagong material para sa kanyang mga skeletons. Ipinakita ng orc na ito ay malakas at malapit na nitong tamaan si Ji Soo-yeon, ngunit isang goblin skeleton ang tumanggap ng tama imbes sa kanya at namatay doon mismo. Inatake ng one-armed skeleton warrior ang orc at nakatanggap ang orc ng malaking pinsala dahil sa epekto ng 88% blade damage ng one-handed sword warrior. Tumakas ang partido ni Sung-woo papasok sa kagubatan at ginamit niya ang mga skeletons upang pang-akit sa bus. Nang mapasok ng orc ang kagubatan, inatake siya ng mga lumilipad na kutsilyo mula kay Han-ho at sa mga skeletons. Nagawa ng orc na depensahan ng ilang kutsilyo. Sinimulan niyang wasakin ng mga skeleton ngulit marami pang patay na goblin sa paligid at maaari nitong gawin ulit ni Sung-woo hanggat maubos ang kanyang mana. 2 skeleton ang humawak sa mga braso ng orc. Sumasagod sina Sung-woo at Ji Soo-yeon laban sa orc ng sabay-sabay. Nagawa ni Ji Soo-yeon na hiwain ang paa ng orc at tinaddad ni Sung-woo ang isa sa kanyang mga braso. Pinatay ng skeleton warrior ang orc sa pamamagitan ng pagtusok sa leg gamit ang espada. Nakakuhang 110 gold ang party ni Sung-woo sa pagpapatay sa orc patrol leader. Ang mga orc patrol leader ay mas malakas sa isa sa karaniwang orc. Sinubukan ni Sung-woo na gawing skeleton ng orc patrol leader, ngunit nabigo dahil sa mababang summon level niya. Naibalik ang ilang mana ni Sung-woo kaya ginamit niyang kanyang Great Bone Weapon skill sa patay na orc leader para gumawa ng ilang low-level bone clubs. Ipinagamit niya ang mga skeletons niya ng bone clubs para magkaroon ng 5-member synergy gamit ang parehong armas para makakuha ng karagdagang buffs. Ibinigay niyang espada ng one-armed skeleton warrior kay Han-ho at sinabing ibalik ito sa skeleton warrior kung kakailanganin magamit. Nang marating nila ang entrance, nakita nilang muli ang block pass message na nagsasabing kailangan nilang talunin ng boss monster sa loob ng 8 hours. At kung mabigo sila, lalakas pa ang mga halimaw sa lugar. Lumipad ang message sa kanilang harapan na nagsasabing may orc unit na nagsisimulang manghunti at kailangan nilang pumili ng akop na lugar para labanan sila. Kadalasan, ginagamit ng orc ang kanilang pang-amoy para hanapin ang kanilang mga prey. Ibig sabihin nito, kung mas maraming tao ang nasa party, mas malakas na orc unit ang ipapadala upang puksain sila. Medyo safe sa grupo ni Sung-woo dahil 3 lamang sila at mas kaunti ang hamon kumpara sa grupo ni Daesung. Bigla nilang narinig ang mga sigaw mula sa kanilang grupo ni Daesung. Mukhang nakuha nila ang atensyon ng mga orc dahil sa dami ng nakaligtas sa kanilang grupo. Nagsimula na rin ang unang atake sa party ni Sung-woo at mukhang kailangan lamang nilang tagumpayan ng 5 orc. Hindi nagtagal, nakita nila ang 5 orc na tila naghahanap sa kanila. May idea si Sung-woo na maglatag ng bitak gamit ang mga abandonadong sasakyan at ang kanyang mga skeletons.
Nang luapit ang mga orcs sa sasakyan, sinimulang tuksuhin ni Hanho ang sila na pagtawag na kanilang greedy pig bastards. Nagalit ang mga orc at sinimulang sumugod kay Hanho. Nang mapalapit ang mga orc sa abandonadong sasakyan, inatake sila ng skeletons nang biglaan gamit ang mga clubs nila at napahiga dahil sa synergy effect ng mga clubs. Madaling pinatay ni Sungwoo, Hanho at Jisoo-yun ang natumbang mga orc. Nakakuha sila ng kabuuan na 231 gold sa pagpapatay sa 5 orc hunters. Nakakuha sila ng karagdagang 100 gold pa bilang premyo sa pagpapatay sa unang wave ng mga ambushers. Umabot si Sungwoo sa level 4 at pumili ng random card na nagdagdag sa maximum number ng skeletons niya ng 2. Ngayon maaari na siya magkaroon ng kabuuan na 7 minions sa parehong araw, ngulit ang kanyang mana capacity ay 50 pa rin. Nakakuha rin Hanho ng high speed stabbing skill na maaari lamang gamitin ng sanyagit. Pumili si Jisoo ng strength card at nakakuha ng 2 stat points. Mas nararamdaman niyang mas malakas siya kaysa dati. Sinabi ni Sungwoo kay Hanho nang ibalik ang espada sa one-arm skeleton warrior dahil ngayon kailangan niyang gamitin ng dagger upang ganap na magamit ang skill. Sa daan nakita nilang 7 orc hunters na umaatake sa isang bus. Ang mga tao sa loob ng bus ay gumagalaw ng sibaw ngunit hindi nila kayang pigilan ng orcman matagal. Iminungkahi ni Jisoo na atakihin sila ng mga orc mula sa harap habang ang taong may sibang ay atakihin sila mula sa likod. Ngumit nagdududa si Sungwoo kung makikipagtulungan sila sa kanila ang taong nasa loob ng bus. Iminungkahi niyang mas maayos na plano. Sa loob ng bus, 2 tao, sina Genso Lee, na may sibang at ang isa na may shield at espada, ay nagsusumikapak na madanan ng mga orc ngunit mukhang natatakot sila. Samantala, bumangga ang isang sasakyan na may skeleton sa mga orc. Sinimulan ng skeletons na mamasakre ang mga orc. Inisip ng mga nakaligtas sa bus na mas malala pa sila kaysa sa orc. Natigilan sila nang makita si Hanho na kumakatok sa pinto ng bus at tinatawag sila. Sinabi ng taong may sibang kay Sungwoo na may makina na maaari nilang gamitin para bumili ng items gamit ang gold na nakuha nila sa pagpapatay sa mga halimaw. Ito ay isang E-ranked shop at nang i-on ni Sungwoo meron siyang 3 roulette option, bronze, silver at gold. May 360 gold si Hanho at 584 gold si Jisoo, kaya maaari lamang nilang piliin ng bronze option. May 1,552 gold si Sungwoo kaya maaari niyang subukan ng silver roulette. Pero meron siyang unlimited ranked roulette ticket na nakuha niya kanina sa lobby ng college building. Pinindot ni Sungwoo ang gold roulette option at nagsimulang umikot. Nakuha niyang first place item dahil sa kanyang swerte. Ito ay isang legendary class item na tinatawag na Tear of the Sea Spirit at pinapataas nito ang kabuang mana ng 200 at pinapabilis ang mana recovery ng 200%. Masaya si Sungwoo matapos makuha ang item dahil maaari na pala siyang mag-summon ng maraming minion mulit-mulit muli kung may sapat na patay na katawan sa paligid. Pinag-ikot ni Sungwoo ang silver roulette gamit ang kanyang 1,000 gold at nakuha niyang second place item na Vanguard Shield. Si Jisoo ay nakakuha ng second place espada sa bronze roulette na tinatawag na Leader of the Expedition Force. Samantala si Hanho ay nakakuha ng sirang cushion bundle. Mukhang patuloy pa rin ang laban ng grupo ni Daesung sa sports field. Nagpasya si Sungwoo na tutulungan sila gamit ang bus sa halip na sasakyan. Ang mga normal na estudyante ay pinapatay ng mga orcs habang sinusubukang makatakas sina Daesung at ang kanyang iba pang awakened friends sa sarili nilang paraan. Dumating ang bus sa sports field at bumangga sa mga orc. Si Kyung-soo Lee ang spearman ang nagmamaneho ng bus at masaya siya dahil nakakakuha siya ng maraming gold sa pagpapatay ng mga orc. Samantala si Hanho at ang mga skeleton ay patuloy ding tinatanggal ang mga orcs gamit ang mga throwing knives. Huminto ang bus malapit sa mga nakaligtas at sinabi ni Sungwoo sa kanila na sumakay sa bus. Pinutol ni Jisoo ang isang orc at nasunog ito dahil sa epekto ng fire whetstone na nakuha niya matapos patayin ng unang boss sa rooftop ng campus building. Madaling napapatay ni Sungwoo at ng kanyang mga minions ang natitirang mga orc sa magkabilang panig. Pagkatapos ng laban, sinubukang sumakay ni Daesung at ang kanyang mga awakened friends sa bus ngunit pinigilan sila ni Sungwoo. Alam ni Sungwoo na sinusubukan nilang tumakas gamit ang ibang estudyante bilang pain. Galit na narinig ito ni Daesung kung ituminto ang kanilang usapan nang marinig nila ang isang ugong at nakatanggap sila ng notification na galit na ang orc chief dahil sa nabigong hunt. Medyo natakot si Sungwoo nang marinig ang ugong. Alam niya na kailangan niya ng tulong hanggat maaari upang kalunin ng orc chief. Sinabi ni Sungwoo sa grupo ni Daesung na maaari silang sumama sa kanya kung handa silang sumunod sa kanyang mga utos. Kinain ni Daesung ang kanyang pride at papasok na sa bus ngunit hiningi ni Sungwoo na isusuod muna ang kanyang chainmail kung gusto niyang sumakay. Tinanong ni Daesung kung paano siya mapoprotektahan nang wala ang chainmail. Sinabi ni Sungwoo na poprotektahan niya siya at ito ay malit na kapalit para sa kanyang protection. Ngayon si Sungwoo ay level 5 na at maaari nang magsamo ng mid-level monsters tulad ng mga orc. Ang skill card na pinili niya ay nagpapahintulot sa kanya na magsamo ng 2 pang minions. Ngayon maaari na siyang magsamo ng hanggang 9 minions.
Ibiligay ni Sungwoo ang chainmail sa one-armed skeleton ngunit mukhang nahihirapan ito. Ang one-armed skeleton ang pinakamatandang minion niya kaya binigyan niya ito ng palayaw na righty dahil isa lamang ang braso niya. Habang tinatanggal ni Sungwoo ang chainmail mula kay righty, sinabi ni Hanho na sa tingin niya kailangan nila ng isa pang bus kung gusto nilang ipagpatuloy ang pagliligtas ng mga nakaligtas. Sinabi ni Sungwoo na hindi na kailangan niyon. Sinabi niya sa mga nakaligtas na makikipaglaban sila sa mga orc sa lalong madaling panahon dahil galit na ang orc chief at nagpasyang magalunsad ng full-scale war sa mga tao hindi na lamang sa waves tulad ng dati. Isa sa mga nakaligtas ang nagbuwag sa katahimikan at sinabi na nakakita siya ng higit sa 100 orcs sa gym. Natakot ang mga nakaligtas at nakatanggap ng penalties dahil karamihan sa kanila ay nawalan na ng gana lumaban matapos marinig ito. Ngulit tiyak si Sungwoo na mas mababa pa sa 100 ang natitirang orc dahil marami na silang napatay. Sinabi niya sa lahat na siya na lamang ang lalaban sa mga orc. Mas naging mayabang sina Daesung at ang kanilang mga kasama matapos marinig ito. Akala nila swerte lamang si Sungwoo hanggang na yun at malapit na siyang humukay ng sariling libingan. Sinabi ni Ji Soo-yoon kay Sungwoo na hindi magiging madali ang pumatay ng 100 halimaw kahit para sa kanya. Sumagot si Sungwoo na kahit magsama-sama sila, hindi sila magiging kapaki-pakinabang dahil karamihan sa mga nakaligtas ay mas mahina kaysa sa mga skeleton niya. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na makikitulong sila ngulit magiging mas mapapanigib ang sitwasyon. Kaya hindi niya sila isasama sa kanya. Inisip ni Jisoo na may matuwid na isip si Sungwoo ngulit pagkakataong ito ay medyo pabaya siya. Matapos maihatid sa isang ligtas na gusali ang mga nakaligtas, nagsimula si Sungwoo patungo sa kanyang susunod na destinasyon kasama ang kanyang mga minions. Pinapanot sila ng kanyang mga kasama mula sa bus at tutulak sila kung mangyari man ang mandag na si Sungwoo. Sa sports ground, hinarap ni Sungwoo ang malaking bilang ng mga orc. May galit na red-haired orc ang namumuno sa kanila. Iniisip ni Sungwoo na ito ay isang mid-level boss. Inutusan ng red-haired orc ang libong orcs na atakihin si Sungwoo. Tumungo si Sungwoo sa isang maliit na hagdanan kung saan sila ng dalawa ang magtatanggol. May isang makipit na hagdanan kung saan maaaring atakihin sila ng mga orc kaya madaling depensahan ng lugar. Nagsimulang lumapit ang mga orc sa hagdanan at ginamit ni Sungwoo ang kanyang bracelet skill na Wild Berserker na nagbibigay sa kanya at sa kanyang mga minions ng 10% attack increase at 20% speed increase against all goblin-type enemies within 10 minutes. Nagsimulang maghagi ng kutsilyo ang mga skeleton kay orc at nagsimulang bumagsak sila parang langay. Hinarangan ng red-haired orc ang mga kutsilyo. Hinutusan ni Sungwoo ang kanyang mga skeleton na umatake gamit ng kanilang mga throwing clubs ngulit madaling itong na-overwhelm ng mga orc. Nagalit ang one-armed skeleton matapos makita ang kanyang mga kaibigang skeleton na nadudurog, ngulit pinigilan siya ni Sungwoo dahil hindi pa ito ang turn niya. Binuhay muli ni Sungwoo ang mga patay na orc bilang kapalit ng mga bumagsak na skeletons. Makakakuha rin sila ng weapon synergy buff dahil may higit sa 5 orc na may parehong axe sa party. Nagsimulang lipulin ng skeleton orcs ang mga orc. Kahit may ilang skeleton orcs na bumagsak, pinapalitan sila ng bago at hindi napapagod tulad ng mga orc. Alam ni Sungwoo na ito ang tamang paraan ng paggamit ng kanyang necromancer class. Namangha ang mga nakaligtas na nanonood mula sa bintana ng usali sa paglusob ni Sungwoo sa mga orc. Masaya rin ang kanyang mga kasamahan sa bus habang pinapanood siyang pumatay ng mga orc. Samantala, humanga si Sungwoo sa kanyang bagong legendary item, Tear of the Sea Spirit. Pinapataas nito ang kabuwang mana niya ng 200 at pinabilis ang mana regen ng 200%. Matindi pa rin ang natitirang mga orc kaya inuutos ni Sungwoo kay Righty na sumugod sa laban. Agad nitong tinapos ang natitirang mga orc at nakauwa si Sungwoo ng bagong ruleta ticket para sa pagpatay ng 1,000 monsters. Lumalabas na si Sungwoo ang ika-21 na tao na nakatapos ng achievement na ito at tataas sa kanyang rank sa infinite status na limitado lamang sa 100 tao. Nakita ni Sungwoo ang ilang mga tanga na tumatawid ng bus papunta sa main gate. Samantala, ang grupo ng school president na si Daesung ay dinadala ng mga orc. Tumungo si Sungwoo sa kanilang direksyon upang iligtas sila at ang ibang awakened people na nanonood ay nasasabik at sumunod sa kanya. Pumasok si Sungwoo sa gusali kung saan ikinulong ng mga orc ang grupo ni Daesung at naroroon ng isang shaman orc na tila bagong boss nila. Marami ring patay na katawan ng iba pang halimaw ang naroroon. Sinabi ni Sungwoo sa lahat na maghanda, ngunit mukhang hindi maganda ang sitwasyon ni Daesung at ng kanyang mga kasamahan. Nakiusap si Daesung kay Sungwoo na iligtas sila, ngunit sinabi ni Sungwoo na gagawin niya ang makakaya niya, ngunit hindi siya miracle worker at sila mismo ang nagdala sa sarili nila sa sitwasyong ito.
Nang sumugod ang party ni Sung Woo sa mga orc, sinimulang patayin ng mga orc ang mga miyembro ng grupo ni Daisong bilang isang ritual upang palakasin ang boss monster at tumigil ang grupo ni Sung Woo matapos mapanood ang malupit na eksena. Nakakuha ng power buff ang boss matapos ang sakripisyo at ginamit ang Breath of Abyss laban sa party ni Sung Woo, kaya lahat sila ay nalito. Mas mabilis din nauubos ang kanilang mana. Lumitaw ang reinforced boss monster sa kanyang buong anyo. Siya isang junior black magician or chief. Uminom si Hanho ng potion upang gumaling sa status effect at inalok ito kay Sung Woo. Ngunit hindi naapektuhan si Sung Woo ng Breath of Abyss ng boss. Sa kabilang taling, tumaas ang kanyang mana hanggang 4,000 dahil sa epekto ng Breath of Abyss, kaya sinabi niya kay Hanho na ibigay ang potion kay Jisoo. Tumataas din ang ibang stats ni Sung Woo pansamantala dahil sa Breath of Abyss. Ngayon maaari na siyang magsamo ng 50 minion sa parehong oras. Hindi inaasahan ng boss ang nangyari at nalito siya. Sumugod sina Jisoo at Hanho patungo sa boss, ngunit pinigilan sila ni Sung Woo. Binuhay niya lahat ng patay na katawan sa loob ng bathroom. Nakakakuha si Sung Woo ng maraming synergies dahil sa dami ng kanyang minion sa may parehong uri ng armas. Punong-puno na si Sung Woo ng pagkapangyarihan at handa na ipakita ang tunay na lakas ng kamatayan sa boss. Maraming skeleton ang binagsak ng magician orc chief, ngunit walang silbi dahil patuloy silang bumubuhay muli. Pansamantala ring nagbago ang physical form ni Sung Woo at natakot ang boss sa kanya. Sinubukan tumakas ang boss ngunit napalilibutan siya ng minion si Sung Woo mula sa lahat ng panig. Ginawa ng boss ang huling pagtatangka na maabot si Sung Woo, ngunit pinutol ni Righty ang kanyang ulo sa isang malinis na slash attack. Nakakuha si Sung Woo ng 1,055 gold sa pagpatay sa orc chief. Tumaas ang rank ni Righty hanggang level 3 matapos patayin ng orc chief. Tumaas din ang kanyang defense at commander characteristics. Napansin ni Hanho na may item na lumalabas sa bibig ng boss. Ito ay isang item na may devil attribute at kapag tinanggap ito, nangangailangan ito ng maraming sakripisyo para matanggal. Tinanggap ito pa rin ni Sung Woo dahil hindi naman gaano nag-iiba sa kanyang necromancer class. Nakakuha siya ng legendary rank na Devil's Bloodstone Orb. Ang item na ito ay nagbibigay ng devil attribute na nagnanakaw ng mana ng kalaban ng 2% sa bawat laban at kapag naubos ang mana ng kalaban, nagsisimula rin itong sipsipin ng kanilang physical strength. Bumalik si Sung Woo sa kanyang normal na estado dahil natapos na ang epekto ng Breath of Abyss na nagbigay sa kanya ng pansamantalang power-up. Masaya ang lahat nang lumabas sila at nag-cheer para sa kanilang bayani. Natanggal din ang seal sa gate at nakompleto ang tutorial. Kaya umalis sila sa campus, ngunit parehong sitwasyon sa labas ng campus. Sinabi ng spearman na si Kyung-Soo Lee sa Sung Woo na may 2 bus available at maaari niyang dalhin silang lahat sa military base. Ngunit nagbigay sa Sung Woo ng dahilan na malapit lang ang kanyang bahay. Umalis ang lahat ng survivor sa bus, ngunit nanatili sina Hanho at Jisoo upang sumama kay Sung Woo. Sinabi ni Sung Woo kay Hanho na papayagan niyang sumama kung papahiluntuhan niya na putulin ng isa sa mga braso nito upang maabot ang maximum synergy sa kanyang one-handed skeleton. Huminto si Kyung-Soo sa kanyang bus dahil napansin niyang ilang drago na papunta sa bus na gumagalaw. Kinuha ng mga drago ng isa pang malas na gumagalaw na bus at pinatay ang lahat ng nasa loob. Malinaw na nakita ni Sung Woo at ng kanyang mga kasamahan ng sine ito. Sinabi ni Sung Woo sa kanilang mga kasamahan na mula ngayon, hahanapin nila mga halimaw upang hampasin ito at palakasin pa ang sarili o kung hindi, magiging kapareho ang kanilang kapalaran sa mga tao sa bus. Matapos ito, naghanda si Sung Woo at ang kanyang party para simulan ng kanilang